Pinupalpal ng bongga-bongga ni Dean Chase si Audrey Diaz. Oh my God. Alam mo, Audrey Diaz, heads up. Baka makasilip ka sa live ko eh, 'di ba? Inaway mo ako dati. Kukuwento ko yung detalye niyan mga kababayan sa latter part ng discussion na ito kung bakit niya ako inaway-away. And kung naaalala niyo nung inaway ako, lalo na sa matatagal na naka-follow sa inyong Principesa or kakilala ang Principesa, comment niyo kung bakit ako inaway ni Audrey Diaz. Sige nga kung may nakakaalala. Sige nga, sige nga. At anong dahilan at anong kanyang mga accusations laban sa akin? Alam niyo si Audrey Diaz parang si Libag. Magkaugali sila. Parang si Audrey Diaz hindi siya palamura. Okay, sinapalpal ni alam mo, going back to you, Audrey Diaz, kung ako magba-vlog tapos ikaw lang yung topic, I have a feeling na hindi magte-trend ang vlog ko or hindi tatangkilikin ng mga viewers kapag ikaw ang itatopic ko. Kaya nga instead of me saying na, Audrey Diaz, tawag binuking si Dean Chase. Kumbaga siya yung main topic. Ganun no. Audrey Diaz, sinabing peke ang mga expose ni Dean Chase. Mga tipong gano'n. Hindi siya ang main topic, hindi tatangkilikin. Kaya nga, babalik-tarin natin yung main topic. Dean Chase, sinupalpal ng bongga-bongga si Audrey Diaz. Bakit? O papanoorin natin maya-mayang konti ang video ni Dean Chase. Kasi itong si Audrey Diaz na bida-bida, yan ka na naman yan ka na naman sisi ko eh. Masyado kang bida-bida. Sabi niya, fake daw po or made of AI or deep fake or generated by artificial intelligence yung mga ine-expose ni Dean Chase at sabi niya, mag-ingat daw tayo. Kasi ang galing-galing na raw ngayon ng deepfake, no? Hindi mo na malaman kung ano ang totoo. Ikaw na lang talaga ang mag-iisip kung paniniwalaan mo or hindi. Kasi sobrang galing daw ngayon gumawa ng mga peking videos and photos ng AI and deepfake. Katulad na lang daw nitong lumalabas di umanong mga video or mga hubad na 'di ba na video ni Ngiwi at saka ni Butod. So nagmamagaling. Sabi niya, peke yun, wag kayong maniniwala. AI yun. Ay, di sinupla siya ni Dean Chase. Who the heck? Sorry. Ano lang ako, nahirinan. Baka magalit ang lolo Iyotove natin. Hindi ko alam kung bakit si Libag hindi pa nasususpend ng Iyotove, no? Kasi si lolo Iyotove, mga ate at kuya, nakikinig yun sa mga live, sa mga vlogs. Okay? Kasi po ang pagkakaalam ko mga ate at kuya, AI din. AI de las Alas din ang kind of a moderator ng YouTube. Yung si Lolo YouTube natin, AI din yan de las Alas. Okay? Si AI de las Alas din yan siya. No? Tamad na ang Lolo YouTube. Dati tao ang moderator. Ngayon AI de las Alas na. O buisit na YouTube ini. Kaya ako napapansin nyo mga kababayan, hindi ako visible sa mga ang dami nyo tapos hindi ako nakikita ng magwa 141,000 na kayo mga kababayan eh. Anyway, paki-follow din ng Princess Maui 2 yung backup natin kung hindi pa kayo. Paki-search nyo na po, Princess Maui 2. Okay, backup channel natin. Kasi itong ating main channel, marami na itong marami itong violation kay Lola Iyotove na AI Las Alas din. Ang galing, no? Ang nagbabantay ng mga vlogs, AI Las Alas. Buisit na kinabuhi ni. Okay. So, nag-iingat ako ngayon sa aking behavior. Parang gano'n, kailangan pa bebe pa rin. Diba? Kailangan wholesome kahit na imbyer na ang iyong Principesa at nakikipagbardagulan na kay Libag Chongkili. Okay. Sabi ni Dean Chase, kasi ang kanyang profession involves about forensics. So, sabi niya, who the heck are you to tell na ang aking in-upload ay deep fake or AI de las Alas? Bakit? Magaling ka bang mag-detect? May knowledge ka ba kung, 'di ba? Ganon. Anong kaalaman mo sa peke at hindi? Sinupalpal ni Dean Chase. Alright. Pakinggan muna natin si Dean Chase bago natin pakinggan si Audrey Diaz. At mamaya ikukwento ko sa inyo at sana hindi ko makalimutan kung paano ako winner. Alam mo, Audrey Diaz, wala ka talaga sa hulog. Mali talaga ang mga desisyon mo sa buhay. Mali talaga ang iyong pakikipaglaban. Alam mo, may isa pang teka, hanapin ko
bago tayo mag-play ng video. Ay, abatahi. Okay, handali. May na-ready akong article, nabura ko eh. Ayun. Alright? Mali ka talaga. Bakit ka ganyan, OG Diaz? Mali ang mga paninindigan mo. Okay. Maling-mali ka, Diyos ko po. Kasabwat ka na ba ng mga damunyo sa Pilipinas, OG Diaz? I really am so, I don't know, disgusted. Hindi ko mabanggit ng tama. At alam niyo naman, nakikinig si Lolo AI de las Alas Ayaw-Tob. Uy, anong klase itong pagbablog na ito? Wala nang kalayaan. Ako'y walang kalayaan. Huwag mo nang kumanta, Maui, at wala pa namang pang-coffee, hindi ba? Meron na pala, mamaya na lang. Sandali, meron na ba? Parang wala pa, no? Tingnan ko nga. Hoy, nakapag-like na baga kayo? Let's listen to Dean Chase's statement and then pakinggan din natin. Baliktad, imbis na unahin natin si OG Diaz kasi hindi naman siya ang bida, hindi naman siya ang protagonist sa kwento at sa vlog natin ngayon. Unahin muna natin si Dean Chase nga ni Gid. Alright? Dean Chase, where's the audio though? Audio? Alright. Pasok! Mr. Ogie Diaz, may tanong ako sa iyo, yung mukha mo parang tuhod. Tuhod? Ano bang karapatan mo na para sabihin deepfake or AI generated yung nirelease namin ni Mr. T? Okay. Dali, din, Chase. Sandali. Sino ka ba? Putulin kitang bigla. Sinabi niya si OG Diaz daw ay ang mukha ay parang tuhod. Alam niyo ba ang kapal ng makeup ni OG Diaz sa mga gig niya? Siyempre artista yan, di ba? Ang kapal talaga, parang ataol na lang ang kulang. Ad hominem kami ngayon ni DJ. Alam mo din, Chase, kung mapapanood mo to, alam mo bang si OG Diaz ay tinatawag ni OG the Cockroach? Di ba merong Oggy and the Cockroaches ba yun, mga kababayan? Yung Canadian animation, Canadian cartoon show for the kids. Do you remember Oggy and the Cockroaches? Si OG Diaz naman ay OG the Cockroach. Ipis daw. Mabuti nga tuhod pa lang yung comparison ni DJ sa kanya eh. Di ba mukhang tuhod? Eh, OG the Ipis yan. Di ba? Okay. Let's play DJs. Mr. Ogie Diaz, may tanong ako sa iyo, yung mukha mo parang tuhod. Ano bang karapatan mo na para sabihin deepfake or AI generated yung nirelease namin ni Mr. T? Sino ka ba? At ano ka ba? Ano bang credentials mo? Yon. Do you specialize in digital manipulation? Do you have a credential for forensic document examiner? Exactly. Kasi kung meron, by all means, pwede mo sabihin deepfake yun or AI generated. Pero wala eh. Wala kang credential na ganun. Wala kang karapatan na sabihin na deepfake yun. Kasi wala kang credentials to say such things. However, ako meron. Meron akong credential as a forensic document examiner kasi yan ang trabaho ko dito. Sa isang bangko at a law firm. I'm a forensic document examiner dito. Yan ang trabaho ko dito sa Amerika. Alam nyo ba kung gaano kadilim nung video na yon, yung original? It was not AI generated, nor manipulated. No. In-enhance namin yon para makita ang pagmumukha ng adik yung presidente. Kaya wala kang karapatan na sabihin deepfake yun kasi wala kang credentials. Ano ka ba? Hindi yan pwedeng magngangaw-ngaw ka lang na sasabihin mo na deepfake yun porket nakita mo ang still images ng video at saka yung video mismo, wala kang karapatan. Ay, oo, deepfake to kasi wala kang karapatan, wala kang credential. Okay? Sunog. Si Cockroach. Hindi yan pwedeng magngangaw ka lang. Kaya nga, sinasabi namin, nakasuhan na kami para malaman ng buong tao kung totoo ba yun o hindi. Ilang beses na namin yung hinahamon. May ginawa bang administrasyon? Wala, di ba? Kasi alam nating lahat kung bakit wala silang imik sa nirelease namin na video. Again, wala kang karapatan, Mr. Ogie Diaz. Kasi again, wala kang credential. Wala kang karapatan. Example ha, may nakita ka tao, may bukol. Yeah. Di mo pwede sabihin, uy, cancer yan. Kasi nakita mo, ayun, may bukol. Di pwede.
Paano mo malalaman kung malignant o benign yung bukol na yan? Hindi ka naman doktor. Yeah. You have to run tests for you to be able to find out that that bukol is malignant or benign. Tapos kailangan may credential ka na sabihin na cancer yon. Pareha din yan sa pag-determine na AI generated ba or manipulated ba yung video na nirelease namin. Yeah. Okay? You're trying too hard to stay relevant. Oh my God. Oh, Bobo na. Mr. Ogie Diaz. May Sandali tanong lang. ako sa'yo. Yung mukha mo Okay. Ano raw? Bobo daw. OG Diaz, bobo ka raw. Kasi totoo naman yun, OG Diaz. Ang latang walang laman ay maingay. Alright? Puro kahanashas. Ang tawag dyan ay mamaru. #mamaru. Tapos parang may co-host si OG Diaz na Mamaloy yata yung pangalan. Sabi po, panoorin natin mamaya, no? But, indeed, OG Diaz is a quack doctor, right? Parang, quack doctor, hindi totoong doctor. Marunong ka ng kalaman mo, anong credentials mo? Are you a forensic expert? Have you tested the screenshots, even the video? And yeah, you can just do it online. May mga websites na magpo-provide, no? Titingnan kung masyadong warped yung mga pixels, masyadong manipulated yung mga pixels, ganyan. Or if it was AI generated, kung may pattern na masyadong perfected or something, actually, kadali mo. Kasi mga atit kuya, even ang impression ko dun sa video, even the photos is, ang impression ko is, mukhang AI. Kasi ang mukha ni Iwi, makintab, tapos kita mo may mga wrinkles, pero yung katawan niya makinis. But I understand, should we open a photo of that para makita nyo kung ano yung tinutukoy nila? Kahit yung, siguro split seconds ko lang na ipapakita mga kababayan ha. Kasi nasa mga previous vlogs natin, pero at least gusto ko ipakita dito, kung ano yung pinag-uusapan at pinag-aawayan nilang dalawa. Lagi ako dito mga kababayan, no? Kaya split seconds lang ha. Dali. Okay. Lagi akong nadidelete ang content kapag ganito. Piniplay ko yung or pinapakita ko yung eksena ni Niwi na sumusubo ng banana. Pero hindi makita ang banana eh. Sana all talaga, no? Pero sana all nakakakain ng banana. Ay, ano ba yan? Dali. Mabilisan lang. Alright, I got the photo already. Are you ready, mga ating? Nakita na to ng mga Mawinians nung mga nakaraan kong vlog. Kaya lang siguro baka binura na, ilang videos ko yung binura ng YouTube. So baka, yeah, hindi nyo na mahanap kapag nag-replay kayo. That's why I'm gonna show it here, mga dad kuya. Here's the photo of Niwi. At least na, ano to mga kababayan ha? Walang sa flot. Apakahalay talaga ni Niwi. Split seconds ha? 1, 2, 3. Poop! Makinis ang katawan, ang mukha kintaban, may mga kulubot. Got it? Mabilisan lang mga ating. Baka burahin na naman ang ating vlog China eh. Alam niyo, mga lolo YouTube natin, no? Si AI de las Alas na rin yun siya ngayon. Boy, sit, buhay ni. Okay, so let's list, bago natin pakinggan naman yung hanash-hanash na ni OG Diaz na pinalaga ni Dean Chase, I want you to look at OG Diaz's photo on how good he looks like. Pero hindi naman pala siya mukhang ipis. Ba't siya tinatawag na ipis? Ogie the Cockroaches. Ogie the Cockroach pala. Ogie and the Cockroaches. Or maybe I'll show it to you too kung ano yung sinasabi kong show na yan sa Canada. Sa Canada ba? Ay, hindi siya mag-type. Ay, Ogie Diaz, may OG Diaz, may balat ka sa ano po. Baka nagkakamali ako ng ng banggit. Baka mamaya ang nababanggit ko, Ogie Alcacid na naman. OG Diaz. Si Ogie Alcacid pala ay Ogie. No? Ogie siya, Ogie. Itong isa, Agi. Tama ba mga kabayan? Agi ni siya, no? Bayot ni siya. Bayot siya. Ogie Alcacid, tapos itong si OG Diaz naman ay Agi. Tama ba? Agi ni siya, no? Ito yung sinasabi kong show sa Canada ng isang cartoon. For the benefit of others na hindi alam ang aking mga binabanggit din. Of course, alam naman na ito ng marami, but I cannot assume that. So, Ogie, it looks like he's a cat
Right? Pusa siya. Tapos yung kanyang mga antagonists are cockroaches. Kaya nga plural. Oggy and the cockroaches. Madaming cockroach. Ah. Ayun yung tatlong cockroaches na kaaway ni Oggy na pusa, no? Lagi siyang ginugood time ng mga cockroaches. Nag-e-enjoy sa kanyang bahay sa Canada, and then binubisit siya ng tatlong cockroaches. Familiar kayo, mga ko. Okay, now let's listen to bago natin pakinggan si Oggy the Cockroach, Oggy Diaz rather. Tingnan mo, hindi niyo siguro ninyo nakikilates, pero shoutout sa mga nanonood dyan sa kanilang mga malalaking telebisyon. Sana all malaki ang TV. Makikita nyo yan, no? Talagang ang mukha. Alam niyo, hanga ako sa buhok niya. Somebody told me I didn't know. Shout out Senator. Shout out Attorney Jimmy Bondoc. Isa pa ring celebrity pero nasa matino. Ikaw, OG Diaz, wala ka sa hulog talaga. Somebody told me na ang buhok ni OG Diaz ay peluka. Pustiso. Pustiso na nga ang ngipon, pustiso pa ang buhok. Murag pustiso man ang iyang ngipon, no? So, ang buhok niya ay pustiso, aka peluka, aka wig. Ang ganda, di ba? Hindi halata. Ang ngipon niya, perfected na yung ngipon niya, mahahaba. Ang ngipon mo, OG Diaz, parang ngipon ni Ma'am Shi. Mahahaba rin. Parang malapit, pare-pareho kayo ng ngipon, pati si Chupanga GPT, nakaaway na ngayon ni Nalibag at ng Alpotera. Pare-pareho kayo ng mga ngipon. Ayoko nang palaki ng ngipon. Ay no, hindi lang halata mga kababayan, pero makapal ang makeup niya. Parang, excuse me, parang powdery yung kanyang, no, not powdery, but parang cakey. Kind of a cakey. Kung walang spotlight yan, halata yan. Mabuti nakikita yung konting shimmer, no, sa mukha niya or konting, hindi yan glow Baka oily lang talaga siya. Baka oily lang siya, no? Hindi yan glow. Minsan, akala mo glow, yung pala oily. Oily the cockroach. Tapos may lipstick din naman ang lulu mo, ayan dyan, medyo halata mo na. Ang kilay niya, inayos, no? Parang may kaunting brow pencil. And then, kulubot na yung kanyang cheeks. May lipstick din naman ng very light. At saka, kung titingnan nyo yung anit niya sa kanyang forehead, makikita nyo naman yung mga mangilan-ngilang hibla na parang totoo niyang buhok. Na I think, baka toupee kaya yung buhok niya. Not exactly wig. Hindi yung wig na suklob ang buo. Parang toupee lang, mga kababayan. Siguro manipis ang kanyang, ako manipis din naman ang hair ko Manipis siguro ang kanyang bumbunan, so mayroon nakapatong dun sa taas. Like a toupee, parang ganon. Tapos kaya yung buhok niya sa noo, medyo ano pa naman, no? Para lang magmukhang totoo yon. Ganon ang ganap. Ganda siya. No. Alam mo, OG Diaz, ikaw ay hindi na nga magandang nilalang. Hindi naman sa nilalait namin ang iyong physical attributes. 'Di ba? Ang iyong physical na kaanyuan. Pero, alam mo yun, huwag mo nang gawing uniform. Agree ba kayo mga kababayan? Huwag ka nang mag-uniform, OG Diaz. Huwag ka nang mag-uniform, OG. Masagwa na nga ang iyong panlabas na kaanyuan, masagwa pa ang iyong kalooban, pangit pa ang iyong kalooban. Pinklawan kasi yan siya, mga ate at kuya. Pinklawan. Bakit? 'Di ba? Anyway, let's listen to him and to his co-hosts sa kanilang vlog regarding nga doon sa pinalagan ni Dean Chase, mga kababayan. And, ito pala yun. Ay, saan? Ito pala, video. Ayan. So, feeling ko mga kababayan, makaka-copyright ako nito. If this is a show of ABS-CBN, since OG Diaz is a talent of ABS-CBN, ika-copyright nila ako dito, but dead man na lang. Let's listen to this. Naku. Mamaloy. Ano yun? Nakakalakat. Mamaloy, ito, mamaloy. Mamaloy. Diba, mamaloy? Sabi niya kanina, mamaloy. Kasi si OG Diaz ay mamaru. #mamaru. Nagmamarunong. Tapos yung kanyang co-host, mamaloy. Narinig nyo?
O, let's listen again. Alala ng AI, ano? Again. Ito na nga, Mamalon. Oh, ano yun? Nakakalap. Ito na nga mamaluway. Sabi niya, ito na nga mamaluway. Ang lambong. OG Diaz, bago ko simulan ng video. How true na meron kang lalaki na binubuking mo sa isang kondo na pinagbibili mo. Ay, Pokemon. Pokemon. How true na may binubook ka dati na lalaki, alam to ng mga matatagal ng Mawinians, how true na meron kang binubook na lalaki sa isang kondo na binibenta mo na, baka nabenta mo na nga. I think that, isa sa mga investments mo. Pero since walang tao doon at hindi naman kayo doon nakatira, ang alam ko, ikaw ay, may asawa si OG Diaz. May, I think, Tomboyin yung asawa nito. Taga-Tagaytay, or may bahay sila sa Tagaytay. Ngayon may condo rin naman siya sa Maynila at doon niya binubuking allegedly. No? May nagchika kasi sa amin. How true lang, magtatanong na lang ako, how true na doon ka bumubuking dati sa binibenta mong condo? Ang bayad mo sa lalaki from the south ay 7,000 pesos. Or maybe 6,000 plus pamasahe. Mga atit kuya, that was, I think, pre-pandemic. Yeah, pre-pandemic. So, malaki na ang pera na ganun, mga 2019, 2020. Malaki na ang ganung pera, right? 6,000. Eh ngayon kasi bumagsak ang piso, so hindi mo naramdam kung malaki pa ba ang 6,000, 7,000. So, nagtatanong lang naman kami, OG Diaz, how true? Anyway, let's listen. Ano, ito na nga, mamaluway, sabi ni Mama Ru. Oh, ano yun? Nakakalapat. Lumalala ng AI, ano? Grabe. Nakakatakot na. Nakakatakot na dahil nagkakaroon na ng deepfake. Yes. Na talagang when you say deepfake, depende na lamang kung paniniwalaan mo yon or hindi, or parang duda ka pa na baka nga ito nga yun. Hindi mo na ma-distinguish. Oo. Nakakaloka. Katulad nung nangyari kay ano, di ba? Yung kumakalat kay PBBM at kay First Lady, di ba? Nakakaloka. At yung iba talaga napapaniwala, pero deepfake po yun. Huwag po tayong basta-basta magpapapaniwala sa ganyan. Ano? Lalo na, at alam natin, na yung page na nagpapakalat ng ganun, alam mo kalaban. Pagka ganun, may mali siya na yun. Talagang Siguro, binira niya si Dean Chase. Neutral. Baka pa maniwala. Ay, pero O kaya kung naibalita ng mga news site. ay, di nga pinapatulan. Di ba tayo, ito yung pinatulan natin. Para lang maano sila, maalarma sila na hindi dapat, Ma-warningan. hindi Oo. basta-basta dapat naniniwala sa ganyan. Tama. Yan yung pinalagan ni Dean Chase. Kaya naman ang tanong ko sa inyo mga kababayan ay, sino ang paniniwalaan nyo sa dalawa? Si OG Diaz na isang Filipino celebrity, comedian and manager, or si Dean Chase na kakampi ni Miss Maharlika at spokes Harry Roque? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video ni Ma'am Shi.